start yung season, kailangan niyang i-reintroduce sa sarili niya. Meanwhile, you have the barangay na nililid ng isang Chuck Mamba. And you saw it in terms of their walk-ins papunta doon sa stage. But we would also go back doon sa kanilang mga naging previous matches, right? Because it's Smart Omega, again, undefeated still in terms of matches. But if you are Aurora, who just went after a defeat kontra sa Falcons 80 Bren, you are now up against another top contender natin after 2 weeks of the matchup. And we're gonna look at the draft right now. It's somewhat of 2 junglers and a gold laner para sa Aurora na binan. Meanwhile, scattered din para sa side ng Smart Omega. Actually, Mastery Basics, I think he's on the right track here. Sobrang wide ng hero pool ni Chaknu. I think don't bother banning out any rumors here. Maybe later on, pero you want these specific rumors, you know what? Lock in your own. Grabe yung Aurora, men. Open yung Zas, pero sabi nila, ang target namin si Chuck Mamba. Walang manglalason ngayong araw. Already stealing the Edith away from Smart Omega. And ang sagot, kunin natin yung Zas. Maybe set up for a Ruby or a Hylos. Agad-agad. But instead, they go for the Moscow. So maybe the right choice for Aurora would be to get that Hylos para at least hindi mo problemahin yung hero pool ni Chaknu. But also, you can get the heavily favored Julian para kay Demon Kite. Yeah, I mean, it is a possibility for them kasi ang idea siguro ng Aurora here is to have a better matchup than Chuck Mamba in terms of the roam position. You're right, Rockhard, di ba? Hindi mo na kailangan mag-ban kasi at some point may magagamit at magagamit itong si Chuck Mamba kontra sa side ng Aurora. So this was a really good sign from MPB. Yeah, and actually, I was thinking about yung tama nga, yung high loss. I think Midnight's on point here. And maybe add on that Faramis, but you know what, sabi nila, we don't want to copy any plays. We're going to make our own play. Yue, exceptional sa Valentina. Nag-debut siya with that hero. Yep. He's going to maximize that. Ang ganda ng ginagawa ng Aurora actually. Comfort plus denying yung picks coming out from Smart Omega. We've seen Andoryu utilize the Nolan. Pero sabi ni Chaknu, Rene J, kung nakapag-johit ka na, ako naman. My turn for Chaknu and Smart Omega. You'd love to see it kasi kung tinitignan natin yung chart kanina, di ba? Walang shared heroes itong parehas na roamers. And this, I think, is the first shared hero ng Smart Omega because Johead is gonna be picked up by Chaknu. Rockart, now this is a really good sign for Smart Omega kasi baka planuhin nila yung gusto ring gawin ng Aurora from their previous matches. But this also leaves room for Aurora to pick more heroes. Yeah, for Aurora, I think obviously we're gonna have to keep doming in check here. I mean, for Omega rather. Because I feel like that's always been the case, right? Nag-focus na naman tayo sa mga iba-ibang roles. Pero you're forgetting, doming. It's definitely one of the key players para dito sa Aurora. Yeah, and marami pang available na option. Nandiyan pa yung kanyang Claude. Even yung ginawa ng Aurora before na nag-Mathilda Bruno sila, still open for them to be able to take. Kasi yung Edith, pwede mo naman i-flex sa XP. But I'm concerned kasi pwedeng kunin din naman ng Smart Omega yung Hylos sa fourth pick. They're still open for a lot of things. Pero Aurora, they recognize the fact na wala pang jungler ang Smart Omega rito. Looking into the hero pool of Andoryu. Nakuha na nila yung Nolan. Tatanggalin na lang nila yung mga remaining heroes na nalaro na ng Smart Omega. Yeah, honestly, if you're both of the teams here, you still have a lot of possible picks na po pwede. Hylos could be the main choice na posibleng piliin ng parehas na kupunan given that it could transition into the EXP lane para sa parehas teams. Because again, the Edith and the Jawhead are already there available para sa Aurora and Smart Omega. And not only that, I think the Ruby could also fit very well here in this scenario, right? And it's still open unless maban ito ng parehas na kupunan. I mean, Ruby for Aurora for sure. Pero natin na yung Hylos. They are gonna go with a different explainer. Maybe Terizla for Ryota. Pero that's definitely an option for Aurora, no? Yung Ruby roam, para kay Rene J. Agawin nyo rin yung Ruby ni Chaknu. But then again, I think against this lineup, you'd want to have mobility. Again, maybe Mathilda plus Bruno or Claude plus Stig. Kasi nakita na natin yung tigil din ni Rene J. Actually, lagi niyang binaban sa kanya yan. Even outside of outside of MPL. Even hindi pa niya nagagamit. Full respect lang din talaga across the board. So that's definitely some option na pwedeng tingnan dito ng Smart Omega. Yung mga heroes na tinitira ng Aurora para kay Rene J. And what if on the XP lane matchup, matesting din dito yung possibilities of Arlot coming into the play. And I think I was actually expecting that for Aurora, but you know what? Good of Omega to pick that up. I mean, it's a deny pick if I should say kasi it would fit well with the lineup that Aurora has here and you're stealing it from Edward, one of the best Arlot users that we have here in the league. Mapupunta kayo niyan sa Smart Omega. Now, if you are the side of Aurora, you still have 2 picks available. I think it's still missing somewhat of a roamer or depende kung saan pupunta yung Edith in this situation. Tig, Tigreal? Edward Edith, plus Tigreal. Sabay yan? There goes the Tigreal. There it is. Bruno or Claude. They're gonna have to pick one of those. Is it gonna be a Bruno or a Claude here para kay Domin? Because that is the only one missing in terms of the roles, yung gold lane position that will really be essential para sa parehas na kupunan. And it is gonna be a Claude to end the draft para sa Aurora. Okay, question is, what's Demon Kite's hero? What's Andorio's hero pala? I think Martes sounds nice here. Oh! There it is. The value! Ay! The value man! Value The detective. man. We haven't seen Fredrin in a while.
dito sa season 14, I don't think Yeah? we've seen a Fredrin for that long. I'm not entirely sure. Pero Rockart, lineups for both of these teams, right? I really like the lineup, and we actually talked about this yesterday, right? The value of the Fredrin is still there. Teams just really have to pick it up. Kailangan lang nila maging willing na gamitin yung hero na to, and I feel like it can serve wonders, disrupt the lineup, the front lines, and again, hold Bushes on his own. I mean, that is going to be the essential part of this trade. Ang concern lang natin dito is ang daming crowd control coming out from the side of Aurora. Yan yung isa sa mga nakaka-bad trip kapag ikaw ay nag-Fred rin. Yep. But the thing is, it's also hard for Aurora to fully commit against Omega's lineup knowing na meron silang Zas dito. It's very hard to enter the actual zone or the barangay of Smart Omega. Magiging magandang start ni Andorio. It's about time. It's Smart Omega versus Aurora. Casters, it's go time. Simulan na natin ang bakbakan para sa ating star Welcome match to ng Mobile week Legends. number 2, Smart Omega versus Aurora. Kaabang-abang kung paano nga ba talaga ang magiging palitan nitong ating dalawang teams sa mga nag-watch party, sa mga streamers natin dyan. Eto na to. Ito na yan, bakbakan na akong bakbakan again. Naging mainit ang usapin mula kay Camp Mamba at dito sa kay The Hitman. And yan ang ating aabangan ngayon kasi, again, pang-walong unique hero na ito ni Chaka. Di ba, itong Joehead na to, remember, ito yung maganda sa identity na pinapamalas ngayon ni Chaka. Kahit ano, versatility ang ibibigay ng Smart Omega. Oh, parang unpredictable din kung ano yung mga gagamitin niyang hero. So pagdating sa draft, parang hindi mo malalaman kung ano nga ba talaga yung ibibigay sa kanya dito ng kanyang mga coaches. So ano man ang muna ngayon restricted na sabihin na nating areas muna ang pinupuntahan sa mga players sa Sacred Hammer na nga doon. Pero pagpapasok Blade Harvest talaga para dito kay Edward at nakikita na nga natin na talaga nagbubugbog agad. Kamunti ka na rin si Andorio nung moment na yun. Okay, buhay pa rin si... Oy, lumalapit pa si Andorio. At ngayon lang actually natin nakita na may labanan na muli gamit itong isang Fredrin laban sa isang assassin. Kasi right after ng mga patches, right after ng mga changes, may nagkakaroon na ng discussion Gagana pa ba ang mga tank jungle, di ba? Oh, pero parang may moment nga na nagamit siya recently sa isang international tournament. Pero depende siguro kung paano maging execution dito ng Omega. Siguro safe to say na majority ng kanilang damage ay manggagaling kay Jom, probably kay Okir na rin. At ito na, final slash, nagkakamalitan na naman agad. Hindi na makakatakas pa. Okir will again. Tutuloy pa. Hagis! Napakaganda namang ejector doon. At mapatay pa nga si Demon Knight. Napakalinis ng ginagawa ngayon ng Smart Omega. Sisili pa si Edward, magpapakasakali. Pero nandun yung skills mula dito kay Andorio at ang buong kupunan ng Smart Omega. Nararamdaman nila yung momentum ay naroon. Remember, wala pa pong talo. Wala pang talo ang Smart Omega at sila ang nasa top seed. Gaano na ba katagal ang mga seasons na nakita natin ang Smart Omega na nasa gantong sitwasyon, di ba? Oh, parang kaya nga sila tinawag din na lason nga pala. Kasi parang hindi ina-expect na lahat dun, na pagdating dun sa padulo, biglang dun gumagana yung lineup nila. So sabi siguro nila ngayon, ibahin na natin ang sitwasyon ngayong season. Oh, actually vocal naman si Chuck, no, si Captain Chuck, na sinasabi niya na babaguhin namin yung mga nakasanayan, yung mga late game na Omega, yung mga tawag dito, Omega timers. Nandyan pa rin yan, pero mas gusto namin na kami yung nakakalamang sa unahan. Kagaya nito, si Jom, available na rin yung kanyang crucial site. Papasok si Andorio, nandun yung Hagis. Naku po, aabutan ata dito. Itong si Chuck Mamba. Nabaliktad pa nga. Si Chakto pa nga nakuha dito ng Aurora. Ano magandang nangyayari dito ngayon is for Aurora, hindi sila bumabay, hindi sila magkakaroon ng trade. So nakita natin ginamit ang Razor's Wrath at nagkaroon ng IMU kay Yue doon sa Dominator's Crescent. Kaso nga si Andorio napakakunat. Napilitan mag-flicker out. Dalawa na doon yung spawn. Pero si Andorio kamuntikan na. Nakaligtas pa rin. Napakaganda nung crucial na Dominator's Descent mula dito kay Okir. Naibawi din naman. Actually, kaya nalito tayo kasi si Yue, kinuha niya rin yung Dominator's Descent. So, dalawa yung nakalapag doon sa nangyari na yon. 2-2 ang ating score. 4-minute mark para sa laban na ito. Dikit pa rin. Tingnan mo, isa-isang daan lang yung lamang ng Aurora at saka ng Omega. Ano lang Balikan yun lang. feeling ko palitan lang talaga yun Depende lang kung sinong una makakapag-clear ng minion wave. At nakamaganda binanggit mo dito na parang dalawa yung naging spawn natin kanina. So delikado yun mamaya. Pagka nagkalituhan, ay spawn pala yun ni Yue. Oo, Ay spawn pala yun ni Okir. Oo, tsaka minsan nakakalito talaga pag sa teamfight, no? Hindi mo alam kung sino unahin, yung mga heroes ba o uunahin mong tunawin kagad yung Dominator's Descent. Kasi minsan parang hindi mo napapansinin yan pero hindi mo namamalayan na masakit pala, di ba? Oo, sobrang sakit na hindi mo na mapigilan na umalis doon. Renegade. Sa force mo na yun. Final slash na naman, hindi mo ganit makukuha nila. Ay! Habang nangyari yun, itutuloy pa ng Vengeance Eriota. Tayo makaka-atras ngayon. Ang ilan sa mga players ng Aurora. Pero papag zone out meron naman na ejector nakuha pa. Si Rene J. Binalibag itong si Rene J. Kanina sakto sana yung kanyang implosion kaya lang nasibat siya ni Jom. Hindi tumama yung implosion na sana plano niyang makuha.
But then again, Smart Omega, na pag-uusapan natin 100-200 lang ngayon, 1,000 na kasama pa yung Torres sa itaas. Oh, napakaganda dahil nabigyan nila ng space nung moment na yun. Si Joma, tsaka parang very consistent pala sila pumupunta dito sa purple buff ni Demon Knight. Parang ito muna yung unang objective nila. Marereset doon yung purple buff. Mawala na buhay dito sa Andoria, kakahabulin pa ka! Demon Knight may bawi na naman. Ginamit yung Blazing Duet pero medyo kulang pa doon sa damage yung hero ni Domeng. Okay, so ngayon ay nakabawi din naman ng Aurora sa naging team fight na yon. Again, Andorio, kumbaga kung iisipin mo, hindi naman si Andorio ang pinakakailangan target dito, kundi si Jom. At sinisimulan na nga ng Aurora. Sabi dito ni The Hitman, sige, kailangan mo ng tulong ko, sige, unahin natin at kailangan natin puruhan itong si Jom. Kaya lang ang problema, napapabayaan din si Atoy. Remember, may damage din yan. May damage din po ang isang Arlot. Saka lagi din siya sumasama sa teamfight. Pero kanina nung pinakita yung mga items natin, lamang pala si Demon kahit laban dito kay Andorio pagdating sa gold. Sumasabi natin na nauna din talaga doon sa mga pagkuha. Nagkatagiliran! Pero nakapagpigil at si Yue napakaganda magpasok doon ng kanyang Spear Hammer. And for that, Andorio with a kill. Uy! Si Andorio kamunti ka na naman. At hindi na nila itutuloy yung lawan. Napaka-index tong pwestong yun. Buhay-buhay, hindi ka pa nga tumamoy ang pressure shot, pero na-force naman yung mga flicker. Walang mga flickers dito ang Aurora. Dahil doon sa naging team fight na yon, again, may mga na-force na spells and yun yung kagustuhan ng Smart Omega, no? And ang maganda naman para sa lineup dito ng Smart Omega, ang daming crowd control kasi ng Aurora. So nirespeto nila, dalawang Purify ang kanilang binigay dito, si Jom at si Ukir. And remember na, wala pang death itong si Jom. And sinasabi ko nga kanina na kailangan ito yung puruhan nila. Tingnan mo, hindi na nila namalayan, nag-change na rin, nag-switch na rin ng position dito or ng lane dito at successfully matatake down yung Torres sa baba. Tsaka parang gumagawa ng ibang play ngayon ng Omega, yung sinasabi nating Spear Hammer. Parang sinispear nila yung Sacred Hammer ni Ren J anytime. So turtle ngayon, kanina mabuta kay Andorio pa rin at nagkatalunan na ang mga players natin ngayon. Ginamit na naman dito ni Edward, kill na para sa kanya, si Ryota, kamundi ka na. Double kill para dito kay Edward and Yue with the kill. May bawi ngayon ang Aurora. Saktong-sakto yung implosion na naibitaw ni Renny J. Kanina pa kasi siyang tinutulak at binabato. So sabi ni Renny J, ito na pagkakataon ko, sumakto na. At nakahuli siya ng dalawa ngayon. Itutuloy na kagad si Domeng. Ito yung sinasabi natin at pinag-uusapan na gold laner. Sabi nga nila, the next standard daw. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi yung Infinix Instant Replay ay talagang Ayun nakatutok pala. doon sa implosion. Dalawa na huli doon mula dito sa Smart Omega. Oo, tapos parang hinatid talaga ni Rene J sa moment na yun dun sa spawn. Sa spawn, oo. So parang napalagkit pa dito at hindi na nakaalis pa ang mga players ng Omega. So parang story ng laban natin ngayon is parang grabe yung shifting. So mga ilang segundo lamang si Aurora. Pagka nakasagot yung Omega, sila naman yung lamang. Oo. So ibig sabihin yan, pantay yung laban natin. Parehas lamang. Parehas lamang. Tama, pantay ka. Parehas din lugi, if ever. Pero si Domeng, isipin mo, apat na players na ng Omega. Sabi kasi sirain ko na lang muna. At bibigyan na pa kasi Edward dito. Meron na namang implosion dun sa may likod. Pero magkakahiwa-hiwalay ang mga players dito. Pero napakakunat lang din naman. Aalis muna. Isipin mo yun, nagamit mo na nga yung mga skills. Pero alam nila yung salitang disiplina. Disiplina lang talaga. Again, isa yan sa mga Infinix keys to victory na magkabilang kupunan na to. Yung vision at ang possession na nakikita natin ngayon ay pinapamalas ng Aurora at Smart Omega. At ngayon, in terms of the items, Demon Hunter Sword para dito kay Domeng. And going for, I think, ano na siya dito, Golden Staff para kompleto na yung item, Trinity item na tinatawag nga natin, di ba? Oo, kailangan na talaga yan later on. And, ay, oo nga, kompleto Diba? na pala. Pakompleto na Ay, eh. oo, tas kay Jom, ang kompleto na. So, kung almost na para kay Domeng, kay Jom dito, nandun na yung wala mga kasi- items na kailangan niya. Hindi kasi nagsapato si Jom eh. No? Nakayapak lang. Oo. Nakayapak lang itong si Jom. Hindi pa Kasi inaaya eh. hindi mo naman kasi kailangan bumili ng sapato, sabi ni Jom eh. Unang-una, may Spear of Destruction ako. Any moment pwede akong sumama doon sa mga team fight na gagawin. And maganda ito kasi again, nakapondo na kagad. Available na rin naman para dito kay Domeng. And ngayon na yung Lord ay sinisimula na ng Aurora. Oo, narinig natin yan. Gumalaw na. Kailangan dito may taga-front for Aurora dahil assassin nga naman ang gamit dito ni Demon Knight. By the way, si Yue pala ay at 2-0-5. Halos ganun din kay Okir. Hindi pa sila nabibigyan dito sa ating laban. Grabe, dikit na dikit talaga no, itong laban na ito. Again, hindi ako nagtataka kung bakit ito ang star match ng week number 2. Ngayon si Jack Maba, si Cap Jack, naghahanap din ng way para sa ano niya, sa mga huli niya, sa mga ejector plays niya. Pero ang ginagawa nila, nilalagay nila sa mga isolated place dito si Jome. Diyan ka lang muna sa off lane. No, Tigilan mo dun yung sa kamay north. mo. Tigilan mo. Oh, meron kong si Edward pumasok doon. Napakaganda na paggamit doon na implosion. Pero habang nangyayari yun, lumibad na yung robot. Si Jack na nakuha pa ka. At si Andorio patay na rin. Demon kahit na makakakuha niyan. Pwede ituloy ngayon. Yung sinasabi natin, hindi pa nakukuha. Double kill para kay Yue. Oh no, tatlo ang babagsak. Pagkakataon nata to sa Aurora. Pagkakataon
pagkakataon ng Aurora na kunin itong Lord na ito. Ako, nakapagsabayan kay Yui. Ang sakit at naramdaman din na to. Kaya lang ang problema, wala silang referee holder. Dalawa lang ang natitira dito at ibibigay na muna nila ang Lord. At unti-unti na nga lumalaki pa ang kalamangan dito ng Aurora. Napakaganda ng kanilang positioning nung moment na yun kasi si Jack mo nahiwalay eh. Parang napunta siya dun sa may gitnang bush or sa river ng gitna ng river. Middle river. Middle River. River side. Okay, tama, Basta tama. yun. Yun na yun, yun na yun. Kasi nga, sabi ng Aurora, nailagay kasi yun sa Infinix Keys to Victory namin. Kailangan namin mapamamba out Ayan. itong si Chuck Mamba, no? And naganap nga yun kanina. And obviously, nakakalabang din dito ang Aurora. Kailangan dumipensa muna ng Smart Omega. Pero dun sa may kilid na si Renegade, nakakabang ng Oo. pagkakataon. Yung Lord ay nakadive na rin. Pasok ngayon dito ang Aurora. Successfully with the takedown. Pero mababasag din nila successfully yung Torres gitna. Yun yung kinagandahan din ng Spawn, no? Pwede ba talagang gamitin na pang-secure na lang Yep. ng turrets doon sa other team. So, tingnan natin dahil nasira na lahat ng second tier turret ng side ng Omega. So, kung ikaw yung Omega ngayon, medyo maiilang ka na yata na bigla-bigla na lang palili pa rin yung robot. Kasi kaya nga naging unstoppable force yung ulti niya. Kasi pag napindot mo na, hindi mo na talaga makakancel. Oh, minsan napupunta ka pa sa lugar na hindi mo, kumbaga, dadalin ka pa dun sa... Nasaan ako? Sino ako moments? Minsan kasi dadalin ka niyan sa tropa, no? Kunyari, nabitawan yung unstoppable force, tapos marami Ito, pa lang ito, nagtatago ito. dun sa may damuhan. Tapos parang nagiging napapasama pa dito si Chuck Mamba, no? And again, ito yung maganda na pinapamalas ngayon ng Aurora, no? Hawak nila yung lead, hawak nila yung mapa, at wala na rin kasi mga Torres sa gitna eh. So, medyo torn ang Smart Omega na lumabas doon sa kanilang base. At least, hindi nila kiniklear yung mga minions. Parang nga naman mabagal yung paggalaw. At makuha ni Jom yung mga items na gusto niya. Tingnan natin kasi parang binaghalan naman ngayon ng Aurora yung kanilang ikot. Merong conceal, merong mga nagtatago dito mga players ng Omega. Pero nakita dito ng Aurora. Sila naman, sila Parang naman. ito na naman yata yung implosion play na sinasabi natin kay NJ. Inihatid sa mga kakampi. Unstoppable na nga dito ang side ng Aurora. At pag sinabi, ano nga na nga ba talaga? Anong klaseng man na ba ngayon si Rene J? Parang magpakailanman yata. Kasi kahit anong gawin at gamitin na hero, kaya niyang paganahin. Kaya talaga yung Ready Jake. Wala na rin siya dito kay Implosion pero hindi na yung pagsugod ng Aurora. Habang Smart Omega naka-depensa lang, gamit na rin yung Primal Rat. Successful ang pagdepensa. Pero gusto ko yung labanan na nakikita natin dito, no? Cap Mamba versus the Hitman. Palitan sila ng set. Tama nga yung sinasabi ni Chuck. Gusto niya ng palitan ng set. Oh, pagalingan daw mag-set eh. Pagalingan mag-set. Pero this game, parang nakakalamang si Rene J, ha? Oo, parang hindi nasasalisahan niya si Chuck. No, tsaka ang ganda naman ng body language ng Aurora kanina kasi, di ba normally pag nakakita ka ng naka-conceal, Oo. aalis Atras, eh. oo. Doon tumayo lang sila. Ibig sabihin, alam nila na hindi alam ng Omega na nandun sila sa mga parting yun ng mapa. Naku, hindi ko na rin alam kung ano mga Oo, nangyayari sa dito. mga ganyan, kailangan mo talagang minsan magpanggap na damo. Tama, di ba? And, Ayan, kagaya ng pwesto ni Rene J. si Rene J yan, nagpapanggap na damo. Okay, malamok dyan, Rene J. Oo. Ingat ka Ay. dyan. O, si Edward pumasok na, ha? Oo, parang nakita na natin to kanina, si Ryota na naman. Sa likod. Ang nakuha nila. At nagmalatrip to Jerusalem si Rene J para ma-zone out si Andorio doon sa moment na yun. Oh, no. At yung Lord tinutuloy pa rin. Spear. Spear of Destruction may dadating pa. Si Jom. Big J is here. Pero naabangan na yung mga players dito. Ay. Big J is down. Sa kabiti na Demon Kite. Shutdown kay Yue. Pero yun nga lang, makukuha pa rin ng Aurora dito yung Lord. Okay, 15 seconds para kay Atoy R. Yung Lord ay mabubuhay pa naman 15 minutes and 14 seconds. Mahaba-habang window pa ito. Aabot si Atoy R, aabot si Jom. At ngayon, kompleto sa Recados na. Itong si Doming na hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. Oo nga, no? Tsaka yung mga ano kasi dito eh. Kung ganun kalawak din yung nasasakop ng implosion ni Rene J, nagiging mas madali para dito sa kanilang side. Or lalo na kay Doming na gumamit ng Blazing Duet. So, even si Jom, si Big J, parang hindi pa na natin nakikita yung mga implosive na pwede niyang gawin against Aurora. Kailangan nila kumapit. Hindi available yung Purify dito ni Jom. Any moment, pwede siyang targetin dito ng Aurora. At yun na yung Lord sa may bandang gitna. At bumira na doon sa may Torre. Ngayon, kakamit mo ng Smart Omega. Ang puso ng barangay, kinakatok na yung barangay hall. Nandun na sa may pintuan. At nasasalubungin nila itong Lord na ito. Meron pang second wave ng mga minions na kasama ito. 8K ang lead ng Aurora. Si Doming, nagpaparamdam na rin. Masakit na yung mga hits niya. Oo nga eh. Tsaka ano dito, parang kung ikaw naman yung Omega, parang abangan mo, sino ba magsiset up play? Si Edward o si Rene J. Di ba kasi parang nagkakapalitan lang sila. At ito yung mga nakakatakot usually. Binanggit na natin. At nabanggit mo pala kanina, yung Omega timers na tinatawag natin. And even yung Bosco, pag umabot sa late game, alam mo na Oo. ang damage na pwede niyang ibigay. Yeah, and actually kung titingnan mo rin, no, ang Smart Omega, ready naman sila sa mga late game na fight, no? Pero kasi, kung babalikan natin, ayon sa mga history, ayon sa mga historian, Oh, at saka ang, sa mga statistician. sa mga statistician, pag sinabing late game, kulot talaga yan or carry. Uy, wait lang, may papanata dito sila. Okay, ginamit na doon yung winner crowd. Libre out! At inabangan pa nga! Edward is Explosion! down! Pero tutuloy pa rin. Ito naman tracing doon. Napakagandang set up play. Sinabi na nga natin talaga, magpakailanman dito. Hindi mababawi
Smiling Demon, ladies and gentlemen, ubos ang Smart Omega at narito na nakasilip sila sa barangay at kakatok na nga silang literal. Wala na nga rin depensa para dito sa side ng barangay at